ng Marcos administration. Sa lahat ng mga nangyayari ngayon sa gitnang silangan, anong leksyon? Sa lahat ng nangyayari ngayon, ikaw ay nagtatago. Nagtatago ka, ikaw, Attorney Harry Roque, dahil binabastos mo ang Republika ng Pilipinas, binabastos mo ang taong bayan, binabastos mo ang Pangulong Bongbong Marcos, binabastos mo ang Quad Committee. Naghahari-harihan ka. Ang akala mo ay ikaw ang pinakamataas at pinakamarunong. No, pues nagkakamali ka. Imahinasyon mo lang yan. Kinakailangan Pilipinas ang namumuno sa atin nasa tamang pag-iisip. Dapat. Bakit? Ikaw ba ay nasa tamang pag-iisip? Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, mga kaibigan, latest update tungkol dito sa pagtatago nitong si Attorney Harry Roque. Naku po, mga kaibigan, biglang lumantad at mayroon pong mga dala na namang kalukuhan. Hindi na nito makayanan. Di ano sa kanyang pinagtataguan. Hindi na makayanan ng kanyang dati ay matino ng pag-iisip. Bakit po natin nasabi yan? Mga mahal kong taga-subaybay, sapagkat ngayon ho, magugulat kayo. Alam ko yung iba, hindi na magugulat dito, sapagkat nag-arali ho mag-isa. Alam niyo ho ang pinagsisigawan nitong si Attorney Roque. Ito ang kanyang latest update na galawan ng ating presidente, kasalukuyang presidente Bongbong Marcos, ay wala sa tamang pag-iisip. Ayon no sa kanya na nag-arali na mag-isa. Bumigay na ho. Tuluyan na ang bumigay ang tamang pag-iisip nito sa ikangapoy. Wala na sa katinoan. Ay sa bagay, matagal na ho ito na wala sa katinoan. Bago tayo magpatuloy, bago ko ibahagi sa inyo itong paglantad niya, ay gusto ko munang hingin ang inyong panig. Sino po ang wala sa tamang pag-iisip? Ang ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos ba? O itong si Attorney Harry Roque? Alam ko ang inyong kasagutan. Batayan ko po kayong pangunahan, kaya't para sa inyong suporta sa ating tamang pamamalakad ng ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos, inaanyayahan ko po kayo na magbigay ng anumang public opinion dyan. Kung ano ang any reaction nyo dito sa sinasabi ni Attorney Harry Roque na wala sa tamang pag-iisip ang ating kasalukuyang Bongbong Marcos at siya ang nasa tamang pag-iisip. And reaction, diyan po sa comment section, may kalayaan po kayong magbigay ng anumang public opinion. Heto, inanyayahan ko po kayong panoorin dahil dito ho, buhat sa kanyang pinagtataguan ay kakaiba na ho ang kanyang mga sinasabi. Sabi nga ng ating mga mahal na taga-subaybay, ito di umano ay tuluyan ng bumigay itong kanyang utak, itong kanyang pag-iisip. Tingnan po natin, panoorin, pakinggan, at nang sa ganon, kahit anong gawin ni Junior lubos po natin para palalain ang West Philippine Sea, mukhang hindi magiging interesado ang Amerika na makipagkera sa China dahil sa West Philippine Sea. Bakit? Busy-busy na siya sa gitnang silangan, busy-busy na siya sa Ukraine. Yan po yung kanyang latest na live. Nakapag-live pa siya buhat po doon sa kanyang pinagtataguan. The last thing that America needs is another war dito sa Asia. Well, yan po'y benepisyo, no? At sana naman ay matuto na o matanggap na ng PBBM administration na talagang hindi naman talaga para makipagpatayan ng mga Amerika para sa interes ng Pilipinas, no? Tanging Pilipino lamang ang po pwedeng magtaguyod ng interes ng mga Pilipino. Anong sinasabi nitong
Amerikano na pakipagpatayan. Alam niyo, nasobrahan talaga ito ng talino eh. Iyan nung hilig gumawa ng mga statement, pahayag na siya lang ho nakakaalam. Binubudol ang kaisipan ng taong bayan, minamind condition, but wala naman ho sa kanyang maniwala. Stop. Pero yan yung medyo benepisyo natin dahil baka hindi kumagat ang Amerikano kahit ano pang tangkang gawing mas malala ang sitwasyon sa West Philippine Sea ng Marcos administration. Sa lahat ng mga nangyayari ngayon sa gitnang silangan, anong leksyon? Sa lahat ng nangyayari ngayon, ikaw ay nagtatago. Nagtatago ka, ikaw, Atty. Harry Roque, dahil binabastos mo ang Republika ng Pilipinas, binabastos mo ang taong bayan, binabastos mo ang Pangulong Bongbong Marcos, binabastos mo ang Quad Committee. Naghahari-harihan ka. Ang akala mo ay ikaw ang pinakamataas at pinakamarunong. No, pues nagkakamali ka. Imahinasyon mo lang yan. Kinakailangan Pilipinas ang namumuno sa atin nasa tamang pag-iisip. Dapat. Bakit? Ikaw ba ay nasa tamang pag-iisip? O, maliwanag po, mga mahal kong taga-subaybay. Ang sabi ni Atty. Harry Roque, ang pinapatungkulan ho dito ay ating Pangulong Bongbong Marcos na kagalang-galang. Dapat daw ang namumuno sa ating Republika ng Pilipinas ay nasa tamang pag-iisip. Pinapalagay niya ho dito. Hindi naman tayo tanga. Hindi katulad niya tayo na siya ay tanga. Wala daw sa tamang pag-iisip. Sa palagay niyo ho ba? Ito si Atty. Roque ay nasa tamang pag-iisip pa? Patuloy tayo. Walang addiction, dapat diretsong pag-isip dahil kung siya ay mayroong addiction at wala sa sarili, hindi niya mabibigyan ng solusyon ng mga pagsubok na manggagaling sa putukan na naman sa gitnang silangan. Ano ang koneksyon sa gitnang silangan na putukan? So mga kaibigan, maliwanag po dito na ito ay siya ang wala sa tamang pag-iisip. Ang layo-layo ng sagot eh. Ang usapan dito ay itong kanyang kinakaharap na bakit siya tago ng tago. Pumupunta sa putukan. Pumupunta sa dapat na sa tamang pag-iisip. Ito ho ay kung ano-ano na ang pinagsasabi, nililihis ang isyo, nagbubuang-buangan ata ito eh. Kahit ka magpanggap na ika nga'y siraulo, buhat diyan sa iyong pinagtataguan ay hindi ka makakalusot kung ano man ang kinakaharap mo ngayong kaso. Dahil palalim ng palalim ho ang investigasyon dito, tungkol dito na di umano sangkot di umano to sa tinatawag na sindikato na pugo. Kaya lang ay dumadaan pa ho sa investigasyon. That's why ang first step na ginagawa ho dito, mag-submit ng kanyang dokumento. Ayaw hong mag-submit dahil wala nga ma-submit Ba't ang kinakatuwiran niya ay karapatan daw niyang hindi i-submit? Huwag mong paglulukuhin, Atty. Roque, ang taong bayan. Anto to? Ayaw mo mag-submit dahil wala kang dokumento na ma-produce dito na magsusuporta na ang kayamanan mo ay galing diyan ho sa nagbinta ka ng mahal na lupa. Wala kang makuha ma-produce na dokumento na deed of sale dahil kalukuhan, kasinungalingan yung ginagawa mo, nagbinta ka. Kaya't ang ginagawa mo ngayong paraan ay magsinungaling, mag-file ng anumang motion na pigilan ang anuman na investigasyon sa iyo. That's why hindi ho mangyayari yan. Kalukuhan na nanaginip ka ng gising. Ito. Sana po tayo ay magkaroon ng leader na nasa tamang pag-iisip dahil sa tingin ko po, sa tindi ng paghamon, hindi natin kaya magkaroon ng pangagad leader. Well, agree or disagree kayo? Well, magkomento lang po kayo. Bangag daw Bangag, nagrarally ito mag-isa Kita niyo buhat din sa kanyang pinagtataguan. Itong si Atty. Harry Roque ay biglang lumantad ho at nagraraling mag-isa. Ang sabi nga nito ay ang ating presidente ay bangag, ang ating presidente ay wala sa tamang pag-iisip. So ito po ang kabaliktaran ng sinasabi niya. Siya ho ang walang tama sa pag-iisip. Siya ho
ang hindi tama ang pag-iisip. Bagkos nililiso ang isyo, binabaliktad ho ang pangyayari. Mga kaibigan, in reaction po dito sa mga pabanat ni Attorney Harry Roque. Diyan po sa comment section, inaanyayahan ko po kayong magbigay ng anumang public opinion. Doon sa mga kinaukulan, sana ho ito ay bigyan talaga ng sampol na mahuli, arestuhin, pusasan, kung ayaw sumama. Diyan ho, para ikulong pansamantala sa Quad Committee. Sa kulungan ng Quad Committee. Kalad ka rin niyo po ng matauhan nito. Dahil mismo nagyayabang pa. Diyan ho sa ikangay kanyang pinagtataguan para na naghahamon pa ho ito Mga mahal kong taga-subaybay. Binabastos ang Republika ng Pilipinas, binabastos kung ano man ang mayroon tamang role of law tayo dito sa ating bansang Pilipinas. So mga kaibigan, ang gusto nating ipunto dito, how come na katulad ko na maliliit na tao ay kaya po nitong bastusin dahil wala po itong pakundangan, maging ating presidente, maging ating Republika ng Pilipinas ay binabastos po nito. Kaya dapat to mabigyan ito ng sampol na legal na sampol na bigyan ng ngipin itong tinatawag na pag-aresto sa kanya sa lalong madaling panahon ay maaresto ito. Dahil ito ang magbibigay daan ho para sa malalim na investigasyon na di umano ito ay sangkot dito sa sindikato na Pogo. May naamoy ho ako. Alam niyo, nagkaroon ng executive session itong si Alice Go. Clue lang po yun. Ano ang sinabi na pangalan diyan sa executive session ni Alice Go? Igis lang ho. Hula lang ho ito. Dahil bawalong i-rebellion mga kaibigan. Na yung hula nyo lang po. Diyan po sa comment section, pwede po nyong i-type kung sino ang nirebel ni Alice Go na pumapangalawa sa utak dito ho sa sindikato na Pogo na Pilipino na nagpapatakbo, na sangkot dito ho sa Pogo Hub. Pangalawang utak ho. Mayroon pang isang utak pinakamataas din na nagpapatakbo ng Pogo Hub. Huwag po kayong matakot, may kalayaan kayong magbigay ng anumang public opinion. Okay, right, maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Isang like ko sa video na ito. Road to 200k subscribers na po tayo. At sa lahat ng hindi pa nakasubscribe dito sa aking maliit pa na YouTube channel, please subscribe. At sabi nga ng nagbibigay ng mga public opinion dito sa kanyang live ni Attorney Harry Roque, mas mabuti pang sumuko ka na para mag-file ka ng certification sa pagiging barangay chairman. Hanggang barangay chairman lang to baka hindi pa tatamain Maraming salamat, babae. Palakpakan.